May mga sandali sa buhay na pakiramdam mo ay tahimik ang langit. May mga panahong tila walang sagot ang bawat panalangin na ibinubulong mo sa Diyos. May mga gabi na ang puso mo ay puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may isang lihim na hindi alam ng marami. May mga sinyalis na nagpapatunay na ang pananampalataya mo ay mas matibay kaysa sa inaakala mo. Hindi nasusukat ang pananampalataya sa haba ng panalangin o sa dami ng simbahan na napuntahan. Masusukat ito sa lalim ng pagtitiwala mo kahit walang kasiguraduhan. Nakikita ng Diyos ang bawat luha na walang nakakakita. Naririnig niya ang bawat bulong ng puso na hindi mo masabi sa iba. Sa bawat pagsubok na nalalagpasan mo, may patunay na kumikilos ang kanyang kamay sa buhay mo. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manonood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang bawat mensahe na maririnig mo ay maaring maging daan para mas mapalapit ka sa Kanya. Ang bawat salita ay maaring maging liwanag sa gitna ng dilim na pinagdadaanan mo. Maraming buhay na ang nabago dahil sa simpleng pakikinig sa salita ng Diyos. Maaring susunod na mababago ay ang buhay mo. Sabi sa Biblia, Hebrews 11 verse 1, "Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen." Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabase sa nakikita kundi sa pinaniniwalaan. Kahit walang malinaw na ebidensya, nananatili ang pagtitiwala sa Diyos. Kahit walang katiyakan sa hinaharap, patuloy ang pagkapit sa Kanyang pangako. Ganitong uri ng pananampalataya ang nagbibigay lakas sa bawat mananampalataya na magpatuloy. Maraming tao ang nagsasabi na malakas ang kanilang pananampalataya. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakaunawa kung paano ito nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lahat ng may pananampalataya ay pare-pareho ng pinagdadaanan. Ngunit may mga palatandaan na nagsisilbing gabay upang malaman kung tunay ngang matatag ang iyong pananalig. Sa mga susunod na bahagi, mas mauunawaan mo ang mga sinyalis na magpapatibay at magpapalalim ng iyong relasyon sa Diyos. Unang sinyalis, may kapayapaan ka kahit may problema. Sa gitna ng matinding kaguluhan ng buhay, nananatiling payapa ang kalooban ng isang taong tunay na nakakapit sa Diyos. Hindi nangangahulugan na nawawala ang mga hamon o bigat ng pinagdadaanan sa bawat araw. Sa halip, may kakaibang kapanatagan na nananahan sa puso na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang pag-iisip ng tao. Bawat araw ay hinaharap ng may lakas ng loob, kahit hindi malinaw ang mangyayari sa mga susunod na sandali. May presensya ng Panginoon na nagbibigay aliw at tibay sa kalooban sa gitna ng anumang sitwasyon. Maraming pagkakataon na ang isang tao ay madaling panghinaan kapag sunod-sunod ang problema na dumarating. Ngunit ang may matatag na ugnayan sa Diyos ay marunong magpigil ng emosyon at magtiwala sa Kanyang plano. Hindi basta-basta natitinag ng takot o pangamba ang kanyang damdamin sa gitna ng pagsubok. Sa halip na magreklamo, mas pinipili niyang lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng taimtim na panalangin. Sa bawat paglapit, mas lalo niyang nararanasan ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay. Sabi sa Biblia, Philippians 4 verse 7, "And the peace of God which passeth all understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus." Ipinapahayag ng talatang ito na ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay hindi kayang pantayan ng anumang bagay sa mundo. Higit pa ito sa karaniwang katahimikan dahil umaabot ito hanggang sa kaibuturan ng puso at isipan ng tao. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang ganitong uri ng kapanatagan ay nagiging bahagi ng buhay ng isang mananampalataya. Nagiging matatag ang puso kahit dumaan sa mga pagsubok na hindi inaasahan. Sa tuwing may mabigat na pinagdadaanan, hindi agad pinapairal ang kaba o pangamba sa dibdib. Mas nangingibabaw ang malalim na paniniwala na ang Diyos ay may mabuting layunin sa bawat pangyayari. Kahit walang kasiguraduhan ng bukas, patuloy ang paglakad ng may tapang at pag-asa. Bawat hakbang ay sinasamahan ng pananalangin na may buong pagtitiwala sa Kanyang gabay. Sa ganitong paraan, nagiging mas malapit ang relasyon sa Panginoon habang dumaraan sa pagsubok. Ang pagkakaroon ng kapanatagan sa gitna ng kaguluhan ay malinaw na patunay ng malalim
na pananalig sa Diyos. Hindi basta-basta nakakamit ang ganitong uri ng katatagan nang hindi dumadaan sa matitinding pagsubok. Bawat karanasan ay nagiging bahagi ng proseso ng paghubog ng pagkatao at pananampalataya. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging matibay ang loob at mas nagiging buo ang pagtitiwala sa Diyos. Patuloy na pinapalakas ng Panginoon ang puso ng bawat taong nananatiling tapat sa Kanya. Ikalawang senyales, patuloy kang nananalangin kahit walang agarang sagot. Sa bawat sandali ng paghihintay, nananatili ang isang pusong hindi napapagod na tumawag sa Diyos kahit tila walang naririnig na tugon mula sa langit. Hindi kinakailangang may agarang kasagutan upang magpatuloy ang pakikipag-usap sa Kanya araw-araw. Bawat panalangin ay nagiging tulay upang mapanatili ang matibay na koneksyon sa Panginoon sa kabila ng katahimikan. May paniniwala na kahit walang nakikitang pagbabago, may ginagawa ang Diyos sa likod ng mga pangyayari. Hindi nasusukat ang pananalangin sa bilis ng tugon, kundi sa lalim ng pagtitiwala at pagtitiis. May mga pagkakataon na tila paulit-ulit ang hinihiling, ngunit wala pa ring malinaw na resulta kahit gaano katagal naghihintay. Sa ganitong sitwasyon, maraming tao ang napanghihinaan at unti-unting tumitigil sa paglapit sa Diyos. Ngunit ang may matibay na pananampalataya ay lalo pang lumalapit at hindi bumibitaw sa Kanya. Mas pinipili niyang manatiling tapat sa gitna ng katahimikan kaysa sumuko sa gitna ng paghihintay. Alam niyang ang bawat panalangin ay hindi nasasayang at iniingatan ng Diyos sa tamang oras. Sabi sa Biblia, Luke 18 verse 1, "And he spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint." Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na mananampalataya ay hindi dapat mapagod o sumuko sa patuloy na pananalangin. Hindi dapat mawalan ng lakas ng loob kahit tila walang nangyayari sa kasalukuyang sitwasyon. Patuloy na paglapit sa Diyos ang nagiging sandigan upang manatiling matatag ang kalooban. Sa bawat panalangin, unti-unting hinuhubog ang puso upang mas lumalim ang pagtitiwala sa Kanyang kalooban. Kapag dumarating ang katahimikan, hindi agad iniisip na pinabayaan na ng Diyos ang Kanyang anak sa oras ng pangangailangan. Sa halip, pinaniniwalaan na may mas malalim na dahilan kung bakit kinakailangang maghintay ng matagal. Bawat sandali ng paghihintay ay nagiging pagkakataon upang mas makilala ang katapatan ng Panginoon. Nagiging mas matatag ang loob at mas nagiging malalim ang pananampalataya sa Kanya. Sa ganitong paraan, ang relasyon sa Diyos ay mas tumitibay at nagiging mas personal. Ang patuloy na pananalangin kahit walang agarang sagot ay malinaw na patunay ng matibay na pananalig sa Diyos. Hindi madaling manatiling matatag sa gitna ng katahimikan at kawalan ng kasiguraduhan sa buhay. Ngunit ang taong may malalim na relasyon sa Panginoon ay marunong maghintay ng may buong pagtitiwala. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang kanyang paniniwala na may plano ang Diyos sa lahat ng bagay. Sa itinakdang panahon, makikita rin ang katuparan ng mga panalangin ayon sa kanyang perpektong kalooban. Ikatlong senyales, marunong kang magpatawad kahit masakit ang naranasan. Sa kabila ng matinding sakit na dulot ng pagkakasala ng iba, pinipili pa ring magpatawad ang isang pusong nakakapit sa Diyos. Hindi madali ang magbitaw ng galit, lalo na kung malalim ang sugat na iniwan sa damdamin. May proseso ng paghilom na kinakailangang pagdaanan bago tuluyang makalaya mula sa bigat ng nakaraan. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, unti-unting nababawasan ang sakit na matagal nang kinikimkim. Nagkakaroon ng kalayaan ng puso mula sa tanikala ng sama ng loob at kapaitan. Maraming tao ang pinipiling itago ang galit at hinanakit sa loob ng mahabang panahon. Ngunit ang ganitong damdamin ay nagdudulot lamang ng mas mabigat na pasanin sa kalooban. Ang may malalim na pananalig ay marunong ibigay sa Diyos ang bigat na hindi na kayang dalhin. Sa pamamagitan ng kanyang tulong, natututunang bitawan ang galit kahit hindi madaling gawin. Unti-unting napapalitan ng awa at pag-unawa ang dating galit na nararamdaman. Sabi sa Biblia, Colossians 3 verse 13, "Forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye." Ipinapaalala ng talatang ito na ang pagpapatawad ay hindi lamang utos kundi halimbawa na ibinigay ni Kristo. Kung paanong pinatawad niya ang mga kasalanan ng tao, ganun din ang inaasahang gawin sa kapwa.
Hindi nasusukat ang pagpapatawad sa dami ng beses, kundi sa sinseridad ng puso. Sa bawat pagpapatawad, mas nagiging katulad ang isang tao ng Panginoon. Kapag nasaktan, hindi agad gumaganti o naghahanap ng paraan upang makabawi sa kapwa. Mas pinipili ang katahimikan kaysa magpalala ng sitwasyon sa pamamagitan ng masasakit na salita. May pag-unawa na ang bawat tao ay nagkakamali at nangangailangan din ng awa. Sa halip na magkimkim ng galit, pinipiling ipagdasal ang taong nakasakit. Nagiging daan ng pananampalataya upang makita ang sitwasyon sa mas malawak na perspektibo. Ang kakayahang magpatawad kahit masakit ang naranasan ay isang malinaw na patunay ng matibay na pananalig sa Diyos. Hindi madaling gawin ang magpatawad, lalo na kung sariwa pa ang sugat sa puso. Ngunit sa tulong ng Diyos, nagiging posible ang tila imposibleng hakbang na ito. Bawat pagpapatawad ay nagiging hakbang patungo sa tunay na kapayapaan ng kalooban. Sa ganitong paraan, mas lalong tumitibay ang relasyon sa Diyos at nagiging mas malalim ang pananampalataya. Ika-4 na senyales, nananatili kang mapagpasalamat sa lahat ng panahon. Sa bawat umaga na dumadating, may pusong marunong kumilala sa biyayang ipinagkakaloob ng Diyos kahit sa simpleng paraan. Hindi lamang sa oras ng kasaganaan nagpapakita ng pasasalamat, kundi maging sa panahon ng kakulangan, may kakayahang makita ang kabutihan ng Diyos sa maliliit na bagay na kadalasang hindi napapansin ng iba. Bawat hininga at bawat pagkakataon ay tinuturing na regalo mula sa Kanya. Nagiging bahagi ng araw-araw na pamumuhay ang pagbibigay pasasalamat sa Panginoon. Maraming tao ang nakakalimot magpasalamat kapag nahaharap sa matinding pagsubok. Ngunit ang taong may matibay na pananalig ay patuloy na kumikilala sa kabutihan ng Diyos sa kabila ng lahat. Hindi hinahayaan ng negatibong sitwasyon na matabunan ang kabutihang patuloy na ibinibigay ng Panginoon. Sa halip, mas pinipili niyang ituon ang pansin sa mga biyayang natatanggap sa araw-araw. Nagkakaroon ng kakaibang saya sa puso na hindi nakadepende sa panlabas na kalagayan. Sabi sa Biblia, 1 Thessalonians 5 verse 18, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." Ipinapahayag ng talatang ito na ang pasasalamat ay kalooban ng Diyos para sa bawat mananampalataya. Hindi lamang sa mabubuting pangyayari dapat magpasalamat, kundi sa lahat ng pagkakataon. Sa pamamagitan ng ganitong gawain, mas nagiging malapit ang puso sa Panginoon. Nagiging mas malinaw ang pagkilala sa Kanyang presensya sa bawat aspeto ng buhay. Kapag may pagsubok, hindi agad nakatuon ang isip sa problema kundi sa mga biyayang natatanggap pa rin. May kakayahang magpasalamat kahit may pinagdadaanan na hindi magaan. Sa bawat hamon, may paniniwala na may mabuting layunin ang Diyos sa lahat ng nangyayari. Nagiging daan ng pasasalamat upang manatiling positibo ang pananaw sa buhay. Sa ganitong paraan, hindi nawawala ang pag-asa kahit nahihirapan na. Ang patuloy na pagiging mapagpasalamat ay isang malinaw na palatandaan ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Hindi madaling magpasalamat sa gitna ng hirap at sakit na nararanasan. Ngunit ang taong may matibay na pananalig ay natututong kilalanin ang kabutihan ng Panginoon sa lahat ng sitwasyon. Bawat araw ay nagiging pagkakataon upang magpasalamat at magtiwala sa Kanya. Sa ganitong uri ng puso, mas lalong dumarami ang biyaya at mas lumalalim ang relasyon sa Diyos. Ika-5 senyales, mas pinipili mong sumunod sa Diyos kahit mahirap ang daan. Sa bawat desisyon na kailangang gawin sa araw-araw, inuuna ang kalooban ng Diyos kaysa sa sariling kagustuhan at pansariling interes. Hindi palaging madali ang pagsunod, lalo na kung may kailangang isakripisyo na mahalaga at malapit sa puso. May mga pagkakataon na taliwas sa personal na nais ang direksyon na ipinapakita ng Panginoon sa iyong buhay. Sa kabila nito, pinipiling sundin ang tama kahit may kasamang hirap, pagtitiis at pagdududa sa sarili. Nagiging malinaw na mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa pansamantalang kasiyahan na mabilis ding nawawala. Maraming tao ang sumusunod lamang kapag madali at pabor sa kanilang sitwasyon at kaginhawaan. Ngunit ang taong may matatag na pananalig ay sumusunod kahit hindi komportable ang pinagdadaanan at puno ng hamon, handang talikuran ng maling gawain kahit pa ito ay matagal ng nakasanayan at nagbibigay pansamantalang saya. Pinipiling gumawa ng tama kahit walang nakakakita
At kahit walang pumapansin sa kanyang ginagawa, nagiging bahagi ng pagkatao ang pagiging tapat sa Diyos sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Sabi sa Biblia, John 14 verse 15, "If ye love me, keep my commandments." Ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay nasusukat sa pagsunod sa kanyang mga utos at kalooban. Hindi sapat ang salita lamang kung walang kasamang gawa at paninindigan sa araw-araw. Sa bawat pagsunod, mas napapatunayan ang lalim ng pananampalataya at dedikasyon sa Panginoon. Nagiging konkretong patunay ang kilos na ang Diyos ang tunay na inuuna sa lahat ng aspeto ng buhay. Kapag may tukso, hindi agad nagpapadala sa nais ng laman o sa impluensya ng mundo na naglalayo sa Diyos. Mas pinipili ang landas na makalulugod sa Panginoon kahit ito ay mas mahirap tahakin at nangangailangan ng sakripisyo. May paninindigan na manatiling tapat sa Kanya sa kabila ng mga pagsubok at panghihina ng loob. Sa bawat pagtanggi sa mali, mas tumitibay ang karakter at pananalig sa Diyos. Unti-unting nahuhubog ang isang buhay na nakasentro sa Kanyang kalooban at hindi sa kagustuhan ng mundo. Ang pagpili na sumunod sa Diyos kahit mahirap ang daan ay malinaw na sinyalis ng matibay na pananampalataya. Hindi lahat ay kayang gawin ang ganitong klaseng sakripisyo sa araw-araw na pamumuhay at desisyon. Ngunit ang taong tunay na nakakilala sa Diyos ay handang sundin siya sa anumang sitwasyon at panahon. Sa bawat pagsunod, mas nagiging malinaw ang layunin ng buhay na ibinigay ng Panginoon sa kanyang anak. Sa ganitong paraan, mas lumalalim ang relasyon sa Diyos at mas nagiging makabuluhan ang bawat hakbang sa buhay. Ika-6 na senyales, may puso kang naglilingkod sa kapwa ng walang hinihintay na kapalit. Sa araw-araw na pamumuhay, may kusang loob na tumulong sa iba, kahit walang inaasahang balik na anumang pabor o pagkilala mula sa tao. Hindi naghihintay ng papuri o anumang gantimpala sa bawat ginagawang kabutihan sa kapwa. May likas na malasakit na nagmumula sa malalim na ugnayan sa Diyos na patuloy na gumagabay sa bawat kilos. Bawat pagtulong ay ginagawa ng may kababaang loob at tunay na pag-ibig na hindi nagmamataas. Nagiging bahagi ng pagkatao ang pagbibigay at paglilingkod sa kapwa ng tapat at buong puso. Maraming tao ang tumutulong lamang kapag may kapalit o pakinabang na matatanggap sa bandang huli. Ngunit ang taong may matibay na pananalig ay nagbibigay kahit walang kasiguraduhan na may babalik sa kanya. Mas pinipili niyang maging instrumento ng kabutihan sa buhay ng iba sa tahimik na paraan. Hindi inuuna ang sariling kapakanan sa tuwing may nangangailangan ng tulong at pag-aaruga. Sa bawat gawa ng kabutihan, mas nararamdaman ang presensya ng Diyos sa kanyang buhay at puso. Sabi sa Biblia, Galatians 6 verse 9, "And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not." Ipinapakita ng talatang ito na ang paggawa ng mabuti ay hindi dapat ikapagod o ikasuko ng isang mananampalataya sa anumang pagkakataon. May pangako ang Diyos na may tamang panahon para sa bawat kabutihang ginagawa kahit hindi agad makita ang bunga. Hindi man agad maranasan ang kapalit. May katiyakan na hindi nasasayang ang bawat pagtulong at sakripisyo. Sa bawat mabuting gawa, mas lumalalim ang relasyon sa Panginoon at mas tumitibay ang pananampalataya. Kapag may pagkakataon na tumulong, hindi nagdadalawang isip na iabot ang kakayahan sa kapwa na nangangailangan. May kahandaan na magbigay ng oras, lakas, at kahit maliit na tulong na may malaking epekto sa iba. Hindi iniisip kung gaano kalaki ang maibibigay, kundi kung gaano ito makakapagbigay ginhawa sa kapwa. Sa simpleng paraan, nagiging daan upang maipadama ang pag-ibig ng Diyos sa bawat taong nakakasalamuha. Bawat pagkilos ay nagiging patunay ng isang buhay na may malalim na pananampalataya. Ang pusong handang maglingkod nang walang hinihintay na kapalit ay malinaw na senyalis ng malalim na pananalig sa Diyos. Hindi madaling magbigay lalo na kung may sariling pinagdadaanan at kakulangan sa buhay. Ngunit ang taong may tunay na pananampalataya ay patuloy na nagbibigay kahit may sariling pagsubok na dinadala. Sa bawat pagtulong, mas nagiging buo ang kanyang pagkatao at layunin bilang lingkod ng Diyos. Sa ganitong paraan, nagiging instrumento siya ng Panginoon upang magdala ng liwanag at pag-asa sa buhay ng iba. Ika-7 senyales, nananatili kang matatag kahit paulit-ulit ang pagsubok. Sa bawat pagdaan ng matitinding hamon sa buhay, hindi agad sumusuko ang isang pusong tunay na nakakapit sa Diyos at sa kanyang pangako.
May kakaibang lakas na nagmumula sa kanya na nagbibigay kakayahan upang bumangon muli sa bawat pagkadapa. Hindi hinahayaan na tuluyang madaig ng bigat ng sitwasyon ang kalooban kahit gaano ito kahirap. Sa halip, mas lalo pang kumakapit sa Panginoon sa gitna ng sakit at pagod ng puso. Nagiging mas matibay ang loob sa bawat pagsubok na nalalagpasan sa tulong ng kanyang gabay. Maraming tao ang nawawala ng pag-asa kapag sunod-sunod ang problema na dumarating sa kanilang buhay. Ngunit ang may malalim na pananalig ay marunong magpatuloy kahit tila walang pahinga ang mga pagsubok. Hindi iniisip na parusa ang bawat paghihirap na nararanasan sa araw-araw. Sa halip nakikita ang mga ito bilang paraan ng paghubog ng Diyos sa kanyang pagkatao at pananampalataya. Sa bawat hamon, mas lumalalim ang pagtitiwala sa kanyang kapangyarihan at plano. Sabi sa Biblia, James 1 verse 12, "Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love him." Ipinapahayag ng talatang ito na may gantimpala ang bawat taong nagtitiis at nananatiling matatag sa gitna ng matinding pagsubok. Hindi nasasayang ang bawat luha, pagod, at hirap na dinaranas sa buhay ng isang mananampalataya. May pangako ang Diyos na naghihintay sa mga nananatiling tapat sa Kanya sa kabila ng lahat. Sa bawat pagtitiis, mas nagiging handa ang puso sa mas malaking pagpapala na darating sa tamang panahon. Kapag nadadapa, hindi nananatili sa kalungkutan o panghihina ng loob ng matagal sa kanyang sitwasyon. May lakas ng loob na bumangon at ipagpatuloy ang laban sa buhay kahit mabigat ang pinagdadaanan. Hindi pinapayagan na sirain ng mga pagsubok ang pananampalataya at tiwala sa Diyos. Sa halip, nagiging dahilan pa ito upang mas lalong lumapit at kumapit sa Kanya. Nagiging matatag ang paninindigan sa kabila ng paulit-ulit na hamon na kinakaharap. Ang pananatiling matatag kahit paulit-ulit ang pagsubok ay isang malinaw na patunay ng malalim na pananampalataya sa Diyos. Hindi madaling harapin ang sunod-sunod na pagsubok nang hindi na panghihinaan ng loob o natitinag ang damdamin. Ngunit ang taong may tunay na pananalig ay patuloy na lumalaban at hindi sumusuko sa gitna ng kahirapan. Sa bawat pagsubok na nalalagpasan, mas nagiging matibay ang kanyang kalooban at paniniwala. Sa ganitong paraan, mas nagiging buo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga pangako para sa kanyang buhay. Ikawalong senyales, mas lalong lumalalim ang relasyon mo sa Diyos habang tumatagal. Habang lumilipas ang panahon, hindi nananatiling pareho ang antas ng iyong pananampalataya sa Diyos, kundi patuloy itong umuunlad. May malinaw na paglago sa iyong pagkakilala sa Kanya sa pamamagitan ng pananalangin, pagninilay at tahimik na pakikipag-usap sa Kanya. Hindi na lamang basta paniniwala ang iyong pinanghahawakan, kundi isang personal at buhay na ugnayan sa Panginoon. Mas nagiging malinaw ang presensya ng Diyos sa bawat bahagi ng iyong buhay, kahit sa mga simpleng pangyayari. Bawat karanasan ay nagiging daan upang mas makilala ang Kanyang katapatan at walang hanggang pagmamahal. Maraming tao ang nananatili lamang sa mababaw na paniniwala at hindi na hinahangad pang lumalim ang kanilang relasyon sa Diyos. Ngunit ang taong may matibay na pananalig ay patuloy na naghahanap ng paraan upang mapalapit sa Kanya araw-araw. May kagustuhan na mas maunawaan ang Kanyang kalooban at sundin ang Kanyang mga utos sa bawat pagkakataon. Hindi lamang sa oras ng pangangailangan lumalapit, kundi maging sa oras ng katahimikan at pasasalamat. Nagiging mahalagang bahagi ng buhay ang paglalaan ng oras para sa Diyos sa kabila ng abalang schedule. Sabi sa Biblia, James 4 verse 8, "Draw nigh to God and He will draw nigh to you." Ipinapahayag ng talatang ito na habang lumalapit ang tao sa Diyos, mas lalo rin siyang lumalapit at nagpaparamdam ng Kanyang presensya. Nagiging mas malalim ang ugnayan kapag patuloy ang paghahanap at paglapit sa Kanya ng may buong puso. Hindi nananatili sa parehong antas ang pananampalataya, kundi patuloy itong lumalago sa paglipas ng panahon. Sa bawat hakbang ng paglapit, mas nararanasan ang Kanyang presensya, paggabay at pagmamahal sa buhay. Kapag may oras ng katahimikan, mas pinipili ang pakikipag-usap sa Diyos kaysa sa ibang gawain na hindi naman nagbibigay ng tunay na kapayapaan. May pagnanais na makasama siya, hindi lamang sa salita kundi sa kaibuturan ng puso at isipan. Bawat araw ay nagiging pagkakataon upang mas mapalalim ang relasyon sa Kanya
sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi napapagod na hanapin ang kanyang presensya kahit sa gitna ng abala at responsibilidad sa buhay. Nagiging sentro ng lahat ng gawain ng Diyos sa bawat aspeto ng pamumuhay. Ang patuloy na paglalim ng relasyon sa Diyos ay malinaw na senyales ng matibay na pananampalataya. Hindi natatapos sa isang karanasan lamang ang pagiging malapit sa Panginoon, kundi patuloy itong pinagyayaman. Sa halip, ito ay isang tuloy-tuloy na paglalakbay ng paglago, pagbabago at paghubog ng pagkatao. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw ang kanyang plano at layunin para sa iyong buhay. Sa ganitong paraan, nagiging buo ang iyong pagkatao at mas tumitibay ang iyong pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Sa bawat sinyalis na iyong narinig, may paalala ang Diyos na hindi Kanya pinababayaan sa iyong paglalakbay. Bawat hakbang mo ay nakikita Niya kahit walang ibang nakakapansin sa iyong mga sakripisyo. Sa gitna ng kahinaan, patuloy siyang nagbibigay ng lakas upang makabangon at magpatuloy. Hindi aksidente ang lahat ng iyong pinagdadaanan dahil may layunin ang Diyos sa bawat bahagi ng iyong buhay. Patuloy kang hinuhubog upang maging mas matatag, mas matibay at mas malapit sa Kanya. Ang pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa salita, kundi sa paraan ng pamumuhay araw-araw. Sa bawat pagsubok na nalalampasan, mas lumalalim ang iyong relasyon sa Diyos. Sa bawat panalangin na patuloy mong inialay, mas nagiging malinaw ang Kanyang presensya sa iyong buhay. Hindi man agad makita ang resulta, may katiyakan na kumikilos ang Diyos sa tamang panahon. May plano Siya na higit pa sa iyong inaasahan at nauunawaan. Sabi sa Biblia, Romans 8 verse 28, "And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose." Ipinapakita ng talatang ito na ang lahat ng nangyayari sa buhay ay may layunin para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. Kahit ang mga pagsubok at paghihirap ay nagiging bahagi ng Kanyang perpektong plano. Sa Kanyang kamay, walang nasasayang na luha, pagod at sakripisyo. Lahat ay may patutunguhan na magdadala ng kabutihan sa tamang panahon. Mga mahal kong manunood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa patuloy na pakikinig at paglalapat ng mga aral na mula sa Diyos, unti-unting mababago ang takbo ng iyong buhay. Mas lalalim ang iyong pananampalataya at mas titibay ang iyong kalooban sa bawat hamon. Magiging mas malinaw ang direksyon na nais ng Diyos para sa iyo. At sa bawat araw na lilipas, mas mararanasan mo ang Kanyang pagmamahal at presensya